Our topic for today is about Deuteronomy chapter 5. Deuteronomy chapter 5. Mga kapatid, very quickly, I would like to be on time because napakarami nito mga kapatid. You see mga kapatid, about this topic, it's a very vast and you need, sabi ko sa inyo mga kapatid, it took me at least 3 to 4 years to finish some of the books in the Bible school. And this one is just like a maganda sa atin mga kapatid. Tayo ay may panahon sa buhay na mag-aral ng salita ng Diyos. And important mga kapatid, tayo ay nagbabasa ng Word of God regularly, every day mga kapatid. Now very quickly mga kapatid, I will start in chapter 5. In chapter 5 mga kapatid, tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. And then mga kapatid, in verse 4, harap-harapan siya nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy. Habang ibinibigay niya ang kanyang mga utos, nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Mga kapatid, I would like you to take note. I would like you to remember that word in verse 6, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. I would like to hold on that particular verse because babalikan natin yan kapatid. Very, very important yung word na yun. Verse 7, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. And this is where many Christians fail. Tama si Sister Elaine. Nakita ko yan, Brother Matt, kay Sister Elaine. Sister Elaine, pasensya ka na. I will spill the beans. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahin ng anumang nilalang na nasa langit. Kasi ang iba ay ganito ang nasa langit. Paano mo nalaman ng langit? Hindi ka pa naman nakakarating. Na nasa lupa. Huwag kang gagawa ng anumang imahin na nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na salit-saling lahi. Ibig sabihin, Sister Alice, kung for example lang ha, yung gagawa na lang tayo ng example, hindi na lang ikaw. For example, si A, siya yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahen. Yung kanyang next 4 generations, yung si A, yung anak ni A, si B, yung apo ni A na si C, at yung apo sa tuhod ni A na si D, lahat yung susumpain ng Diyos yun. Sinisabi ng Panginoon Diyos ang nagsasabi, hindi si Moses, Sister Arlene Sabi ng Panginoon, sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3rd to 4th generation. So imagine, Sister Arlene, for argument's sake, si A namatay na, si B nang natira. Sumasamba pa rin si B. Ganun ulit yun. Madadagdagan ulit yun si E. Pag si C, sumamba pa rin siya, madadagdagan na naman yung generation na sinusumpa ng Diyos. Diyos ang naniningil. Mahirap, may utang sa Diyos Kaya, could it be the reason why the Philippines is considered to be the most religious country in the whole of Asia, as they say? But could it be the reason why that we are cursed? Lahat na lang ng peligro nasa Pinas.
Lahat na lang ng mga salot nasa Pilipinas. Hindi na tayo makaahon-haon. Parang wala nang pag-asa. Sabay-sabay na ang mga kalamidad. May COVID na, may bulkan pa, may mga gumigitak na lupa pa. Tapos may hirap pa, walang trabaho ang mga tao, walang makain ng mga tao. Pero relihiyoso. Could it be the reason why, Sister Arlene? Because God is telling this. And I would like to kaya mahalaga, tama si Sister Alice Mahalaga na malaman mo because ang karunungan, Sister Elaine, tama ang sabi mo kanina kung hindi ko ito nabasa, baka kung ako lang nagsabi sa'yo, baka, sabi lang niya ni Pastor doon Hindi. Diyos ang nagsasabi mismo Ito ang ayaw ipabasa ng ibang mga ministro. Dahil pag binasa nila to, hindi, ito nang kinagis ng kong doktrina Hindi na ako pwedeng mamatay kasi hindi na ako pwedeng magbago kasi kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Pag ganun ang prinsipyo mo, Sister Alice, mali. Mali ang paniniwala natin kasi nagising ka sa ganyang paniniwala pero alam mong nagkamali ka na at sinasabi na ng Diyos, nabasa mo na yan. Kaya nga sabi nga, Sister Che, ang pinakamalakas na panaghoy at iyak sa impyerno, Sister Cecil, ay yung mga taong nakakilala sa Diyos o yung mga taong nakarinig ng aral ng Diyos, ng katotohanan, pero hindi nila isinagawa. Kasi, bro mo, narinig mo na Sinabi na sa iyo pero hindi pa rin naniwala. Sinabi na ng Diyos dito At ito ang ayaw ipabasa ng mga Kastila noong unang panahon. Kaya when they propagated the Christianity in the whole of the Philippine archipelago, ito ang ayaw nilang makita. Patuloy nila tayong pinasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang mga Pilipino, iba-iba ang ating mga imahin. Iba-iba ang itsura ni Kristo. May payat, medyo mataba-taba, medyo maitim, mayroong maputi. Hindi mo alam kung ano ng kulay, hindi mo alam kung nagpatan si Jesus o hindi. Kasi pag napunta ka ng Quiapo, Sister Arlene, baluga si Jesus maitim negro Kailan naging negro si Jesus? Hindi naman siya nagpunta ng Africa. Sa iba, maputi si Jesus. Ginawa nating katatawanan ng Diyos Kung si Jesus lang buwan, siguro nasipa na niya yung mga taga-Quiapo. Kasi hindi naman maitim si Jesus Yung Santo Niño. Kaya ang Santo Niño, maliit na santo, bata. Pero patuloy nating ginagawa ang mga bagay na ayaw ng Diyos. And when we disobey, when we do not follow what God likes, then that is the problem. That is the curse. Ayaw na ng Diyos yun Sinasabi niya na sisingilin ko kayo. Pero patuloy pa rin ang tao sa paggawa ng mali, paggawa ng hindi tama. Ayaw ng Diyos. Verse 10. Ngunit, sabi ng Panginoon, ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking kautusan. Buruin mo, yung palang Yung palang. Panalo ka na doon, Sister Alice Yung hindi ka sumamba, yung ayaw mong galitin ng Diyos. Kasi, kung gusto mong magtagumpay sa lupa at gumanda ang buhay, huwag mong galitin ng Diyos. Kasi pag ginalit mo ng Diyos, tama si Brother J, dapat. Kaya Sister Arlene, dapat pag tumakbo kang gobernador, dapat, di ba, may mga sign yan ng mga kamay? Di ba, si Duterte, ganyan. Si De Lima, ganyan. Si Marcos, ganyan. Ikaw naman, ganyan. Vice Gov Charmy, pag tumakbo ka ng, amen mga kapatid, dapat ganyan ka ni Jesus ganyan ka ng Diyos, Sister Arlene Pero pag hindi ka naging ganyan, at naging kalaban ka ng Diyos, Diyos mismo ang kalaban mo, ang hirap kalaban ng Diyos Kaya maraming taong hindi umuunlad, kasi matitigas ang ulo. Sabi ng Panginoon, ito na naman, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. Ano ba yung Yahweh, mga kapatid? Sa mga bago natin, mga kapatid, mga Brother Mark Josie, sino pang mga nakikita ko mga bago rito na hindi ko pa napapagkikita palagi. Sister Mona Grace, yan, taga Bournemouth yan.
Sister Milen, um, Sister Michelle iPhone, at saka si Sister Jessica yata, meron yata tayo dyan eh. Hindi ko na makita sila sa dami natin. Yung Yahweh mga kapatid, it's an old name of God. It's the name of God in the Old Testament. Ganun ang pangalan niya eh. Actually, in the Bible school, when we were studying the word Yahweh, wala yung vowel letters. Yung Yahweh before in the Greek, in the old manuscript, it was written as Y and then W H W. For ano lang, consonant letters. Eventually, as the years went by, dinagdagan na lang nila ng vowel letters para maging Yahweh. Pero actually, walang ganun talaga sa original manuscript eh. Pero ang sinasabi natin dito mga kapatid, huwag nating gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. Amen mga kapatid. For example, si Sister Chami nagluluto ng isdang tumitalabsik. Amen. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Amen. Tumitilabsik lang mantika, di kahit gamitin mo mong Jesus ng Jesus ka dyan, mantika yan, Sister Arlene, tatalsik talaga yun eh. Kahit anong gawin mo doon, kahit anong pangalan na gamitin mo. Pero ginagamit natin ang pangalan ni Jesus sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto niya, palagi, Sister Alice, ang gusto ng Panginoon, pag ginamit mo pangalan niya, may paggalang at kababaan. Ituturo ko sa inyo yan, papaano, as we go along. Now, ito na mga kapatid. Sa 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang mga dapat gawin. Sa 6 na araw, Sister Alice. Tatapusin mo ang 6 na araw ang trabaho. At para sa 7 araw, kailangan nating mamahinga. Now, I would like to begin on that. Why is it really, really important? Why is it really important? Why is it supposed to be remembered? Hindi ito mga kapatid, dito nagkamali. Sa bagay, huwag na natin sabihin, huwag natin pag-usapan yung mga Sabadista. Ang mga Sabadista, yan ay sinasabi nilang Sabado, ang pangilin. Pero actually, siguro, sinabay na lang nila doon. Pero talaga, ang Sabadista, Sabbath, ginawa lang nilang Sabado para rhyme siguro. Pero hindi naman sinabi ng Diyos na Sabado kayo mangilin eh. Ang sabi ng Panginoon, Sabbath. It's a noun. Paano sa Qatar? Di dapat pala sila Biernista. Kasi Biyernes ang 7 araw sa kanila eh. Hindi na mahalaga 'yon, Sister Alice, kung alin yung 7. Basta pag bumilang ka nagtrabaho ka ng 6 na araw on the 7th day, kung tamaan yan man ay Martes, walang problema sa Diyos. Very strict kasi yung compliance kung lahat ng tao ay dapat magsimba kayo ng ganito. Paano kung yun nga, nasa ibang bansa, hindi ganun ang norm. Iba ang araw nila. So, hindi na natin masusunod. Pero bakit mahalaga itong araw na ito? Bakit sinabi itong araw ng pamamahinga? Why is it important for us Christians to remember the Sabbath? Why? It was not simply a Sabbath or the day of rest. It was not just a command. And I would like to tell you mga kapatid, it was solely because they had been slaves in Egypt for 400 years. At doon, Brother Ben, sa 400 years na yon, biro mo 4 na century, alam nyo yan mga kapatid, Sister Arlene, yung mga nagtrabaho sa Middle East, Sister Christy, kayo mga nagtrabaho sa Middle East, alam nyo ang buhay sa Middle East. Walang day off. Dito lang naman tayo maarte eh. Dito pagka walang day off, ma'am, I'm tired. I'm overworked. I'm working too much. Sabihin mo yan magsalita ka ng ganyan sa Middle East, ay may kalalagyan ka kapatid. May lilipad na tsinela sa mukha mo. Baka mag-asawang sampal ng prinsesa ang dumating sa'yo. Masasampal ka at masasampiga ka. Itong binabasa natin mga kapatid, ito, culture to ng East. Kasi ang Israelite is in the East. Far East, Middle East. Kaya ito, pag binabasa natin, tingnan natin, saan ba ito nakabase?
Walang pahinga noon. Alam niya ni Sister Erlinda. Anong pahinga? Sister Arlene, nagkapahinga ka ba sa quiet? Uso ba doon ng 9 to 5? Ha? Hindi. Oh, see? Pero dito, ma'am, I'm working too hard, you know? I haven't seen my boyfriend for a long time. What is this? I don't want to live in. I want to live out. I have a partner. Sa quiet, walang partner. Parang ibong kang nakakulong sa hawla. Anong partner? Punta ka sa kwarto. Pag kailangan kita, tatawagan kita. Hanggang alas 12 ng madaling araw. Tulog ka ng alas 3 ng madaling araw. Bangon ka ng alas 3, alas 4. Trabaho ka hanggang alas 12. Talagang, yun ang tinatawag na trabahong kalabaw. Yun ang trabaho, yun talaga ang trabaho. Sa United Kingdom, mga kapatid, dito, light lang. Ano lang tayo? Magandang takbo eh. But the reason why God wanted us, the Israelites actually, to rest is because sa loob ng 400 taon, Brother Matt, hindi sila nagpahinga. Trabahong kalabaw. Inalipin sila. They were slaves. They were not just workers. They were called slaves. Alipin. Talagang mababa ang tingin sa kanila. Kaya galit na galit sa kanya. Kaya nung pinatay ni Hitler ang mga German during the Holocaust, ganyan na lang ang galit ni Hitler sa mga Jews eh. Kasi mga Jews, kahit na inalipin, inalila, talagang dinown, naging servants, naging slaves, pero most of the richest billionaires in the world came from Jewish. Sobrang pinatay talaga ni Hitler. Nagkaroon ng genocide. Mass murder of the whole entirety of the Jewish nation. Yun ang ginawa nila eh. But, ipinapaalala ng Diyos, Sister Arlene, my God, Elaine, 400 taon na kayo magtrabaho nang walang day off ha? Walang day off. Hindi ko alam paano pa sila natutulog dito. Pero ito sinasabi ng Bible. They did not have a rest on any day. But God brought them out with a strong hand. Inalis sila ng Diyos doon sa pagkaalipin eh, Sister Elaine. And therefore, because of this, or for that reason, doon sa reason pa lang na yun eh, nawala kayong pahinga eh, sa Egypt. Oh, pero nung kinuha ko kayo, sabi ng Panginoon, 6 na araw lang kayo magtatrabaho. Sa ikapitong araw alis, may piyesta tayo. At mamaya ipapaliwanag yan mga kapatid. I know I'm in time. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Jehovah commanded them to keep a Sabbath day to commemorate para maalala nila. Kita mo sa UK, bakit dito sa UK ang linggo hanggang alas 4 lang ang mall? Sa Pilipinas lang naman wala tayong araw ng linggo eh. Bukas lang mall, parang hindi mo na nga alam kung anong araw. Anong araw ngayon? Ay, linggo pala. Oo. Pero sa UK, malalaman mo ang linggo kasi ang mall bukas hanggang alas 4. Bakit? Pinapahalagahan ang pag-alaala sa ikapitong araw. Bakit? Mahalaga din ito mga kapatid. Gusto kong malaman nyo mga kapatid, bakit mahalaga sa Panginoon ang ikapitong araw. May mga tao kasi nagpipreach na, ang Diyos nga nagpahinga sa ikapitong araw, dapat daw natin gayahin ng Diyos. Hindi yun ang basehan ng Diyos eh. Bakit may 7th rest day? Hindi ginamit ng Diyos na guide or basis yung pagpapahinga niya ng ikapitong araw. Diyos yun eh. Magpahinga siya, actually hindi niya kailangan magpahinga eh. Pero may mga pastor, Diyos nga nagpahinga, hindi yun ang ginagamit ng Diyos. God did not use that as a basis. Pero ang gusto ng Panginoon mga kapatid, we have to remember the Sabbath that was commanded in Israel in Exodus 16 verse 22 to 26. Inutusan ng Panginoon sila na magpahinga. That was over 2,500 years after the God Sabbath. Israel could never remember the Sabbath. Hindi na nila maalala yung Sabbath. Maraming tao ayaw nang magpahinga. Bakit sa palagay ninyo mga kapatid, binabayad ng employer na doble ang sweldo ng mga taong nagtatrabaho ng linggo? Because we exchange the day which is supposed to be with God. Na mga kapatid, bakit mahalaga ang Sabbath? The Sabbath mga kapatid is an observance for the children of Israel that they are no longer a slave. Gustong ipaalala ng Diyos.
Kaya pag binasa mo Sister Arlene ng Matthew 11:28, sabi ng Panginoon, sino man sa inyo nabibigat ang lubha? Biro mo, ako mga kapatid, hindi naman sa ano, pero hindi ko alam ang trabaho sa bahay. Pero nagtrabaho din ako mga 2003 sa bahay eh. 2003 when I came to the UK, nagtrabaho din ako dyan sa Sister Alice, mga domestic worker job, ganyan. Alam ko rin na magtrabaho sa bahay. Hindi ako bago dyan. Amen mga kapatid. At alam ko ang trabaho sa bahay. Alam ko ang hirap. Yung minsan nagugas ako ng pinggan, brother Matt, dumudugo ng ilong ko. Kasi dati, nung dumating ako rito, syempre, pagdating mo sa ibang bansa, brother Ben, kung ano nilang trabaho, kukuhanin mo para lang kumita ka eh. Di ba? Yun ang plano natin talaga, mga Pilipino. Magtrabaho para kumita sa pamilya. Kahit anong trabaho lang, kahit ano na. Basta kumita lang. Nagtrabaho ko nung pagkarating ko, may kumuha sa akin na Italian family. Kaya alam ko ang mga bonanote niyan eh, mga piano-piano. Alam ko ang mga salita-salita ng mga yan dahil yan ang aking boss nung una. At pag nagtatrabaho ko, Sister Alice, ang sakit-sakit na ng likod ko. Yung matagal na ako kasi hindi ako sanay maghugas ng pinggan na matagal. Yung nakatayo tapos hugas ako ng hugas ng pinggan. Yung mga amo kain ng kain. Ako naman hugas ng hugas. May dishwasher na kamay, iba pang hugas ko sa kamay. Naglalaba pa ako. Nagwawalis pa ako. Ang dami kong ano. Kaya alam ko ang trabaho ng domestic work. Ng kapatid. Bakit ko sinasabi yon? Dahil mahirap ang walang day off. Amen? The truth is that they are very significant. Significant ang Sabat eh. Bakit mga kapatid? In Leviticus 23 verse 3, ang sabi ng Panginoon, the very first one that is mentioned is the Sabbath. God intended Sabbath, Sister Elaine, to be a holy convocation. Holy day. Holy day. Sister Alice, ang maraming Pilipino ginagawang holy day. Holy day. Pag linggo, ay punta tayo ng mag-swimming tayo. Ginawa ng Diyos yun, walang magtatrabaho. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, the Sabbath was a feast unto the Lord, fiesta. Fiesta, Sister Arlene, para sa Panginoon. And people were not to do any work on that day. Kayong mga nagtatrabaho sa mga Jewish employer, alam niyo ang sinasabi ko mga kapatid. Kaya nga minsan pinagtatawanan natin di ba? Kahit yung pagpindot ng ilaw, ayaw nila. Bakit? They are very particular of the obedience to the smallest details of the law. That's why Jewish people are so wealthy. At ang mga Pilipino, very hardworking. Pero Sister Arlene, may nakita ka bang Jewish na nasa domestic work? Tanong mo sarili mo, maghanap ka sa Golders Green. Lahat ng mga may nakapatong na dito ng item. Anong trabaho mo dyan? We own a hotel. Anong trabaho mo dyan? We own a bank. Anong trabaho mo dyan? We own real estate. They are wealthy simply because of the compliance and the obedience of the law. Many people do not understand that. They keep believing that if they do not work, they will not eat. But that's not God's law. The law of God is, sundin mo ang lahat ng mga utos. Ang sabi ng Panginoon dito, in verse 32 ng chapter 5, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Huwag kayong lilihis. Sister Arlene, huwag kang lilihis. Ibig sabihin, tuwid lang. Sister Alice, tuwid lang ang daan. Huwag kang lilihis sa kanan, huwag lang lilihis sa kaliwa. Amen? Mamuhay kayo ng ayon sa kanyang utos. Sa ganoon, ito ang pinag-iingatan ng Jewish people, mga kapatid. Sa ganoon, pag ginawa nyo to, sasagana kayo. Doon pa lang, talo na tayo ng mga Jewish. Ang Pilipino, sobrang sisipag. Maghapong nasa palengke, nagtitinda ng palamig, nagtitinda ng fishball, hard work! Sister Elaine, hard work talaga, as in hard work. Pero wala, magpunta ka ng Israel, wala kang makikita ng Jews nagtitinda ng fishball. Maaari siguro hobby. Pero sa atin, talaga talagang mode of living. Talagang livelihood. Because, Sister Cecil, they forget to comply and obey the law of Sabbath. Pinagpapahinga ka ng Diyos Sabi ng Panginoon, magpahinga tayo para magpiesta. Kaya ang mga Jewish, pagkasabat nila,
O yung Passover, nagkakainan sila. Lahat ng mga magpapamilya, pupunta sa isang pamilya, magkainan tayo. Tayo mga Pilipino, wala nang panahon sa pamilya. Uuwi na lang yan, Sister Che, kapag may namatay. O mag-reunion tayo, namatay na si Impo. Doon lang. Kasi iba't iba na ang pinuntahan. Kung magbabago ang pananaw ng Pinoy, mga kapatid, kaya Vice Gov and Governor Arlene, baguhin ninyo ang mentalidad ng mga taga-Masbate. Pag naging governor kayo, Brother Matt, pag naging mayor ka ng iyong bayan, magkaroon ng pagbabago. Sundin. Huwag kayong lilihis. Binantaan na kayo ng Diyos eh. Mamuhay kayo, sasagana kayo, at hahaba ang inyong buhay. Burun mo hahaba, masagana, at hahaba ang buhay. Eh, ang ganda. Sister Christy, may mga taong masagana, mayaman, namamatay ng maaga. Meron namang habang-habang na buhay, 85, 95 years old, kahirap-hirap, dukha, yagit, maralita, hampas lupa. Eh, talo. Hindi eh. Isa lang sikreto ng Diyos, Sister Alice eh. Obey God's law, sasagana, prosperous, hahaba ang buhay. Ay, ang sarap. Amen, mga kapatid. Yun ang maganda sa buhay. Hindi yung habang-haba ng buhay, wala namang, gusto kong mahabang buhay, bakit? Total, wala ka na rin namang kinakain eh. Tara na. Huwag na natin pahabain ito. Pero masarap sa buhay, Sister Alice, yung nasa 100 years old ka na, pero pa-travel-travel ka pa lang. Diba? 95 years old ka na, pero marami nagtutulak sa'yo, nag-uunahan. Nagtutulak ka sa wheelchair. Oh, 'di ba? Kaya 'yun ang sinasabi ng Panginoon sa Sabbath. The Sabbath belongs to God. Yung Sabbath, Sister Cecil, para sa Diyos. 'Yun ay para sa Diyos. Huwag mo yung kukuhanin. Nasa Diyos 'yun eh. Sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Para sa Diyos yung Sabbath. God established it from the beginning for our benefit. Para sa atin yung Brother Matt. Jesus said, the Sabbath was made for man. Yung Sabbath, Sister Alice, ay ginawa para sa tao. Pero ang tao, ginagawang holiday ang Sabbath. It belongs to God. You must observe Sabbath. Keep it holy unto Him. Pag araw ng linggo, no work. Kung magtrabaho man tayo, at least kung talagang kailangan, ay di mag-attend ka man lang ng simbahan. Hindi yung pati araw ng simba, na kami ay nag-hallelujah na kami doon. Ikaw nagpupunas ka, kausap mo pa si Henry. Daladala mo pa si Mr. Chip, si Mr. Muscle. Hindi ka na nahiya sa Diyos. Brother Ben, baka naman pag araw ng linggo, daladala mo pa dyan si Barena at si Screwdriver. Amen, mga kapatid? Pag araw ng linggo, kapatid, sabi ng Diyos, akin lang yan. Eh, mapinibigo, jealous God ang Diyos natin eh. Siloso. Oh, God wants you to rest from your labors. Gusto ng Diyos nagpapahinga. Kaya maraming mga Pilipino nasa domestic work, kuratsa, reyna ng kuratsa. Trabaho, hinahabol ang bus. Para ng mga, ang bibilis tumakbo, para nang maabutan ng bus. Kasi may isang employee na naghihintay. Pero nasabi ng Panginoon, relax, take it easy. My burden is light, for my yoke is easy. Come unto me, and I will give you rest. Kaya mga Pilipino, rest in peace. Ang nangyayari. Bakit? Hindi na nagpapahinga, namamatay na lang. Kaya yun, nasa embahada o mag-contribution tayo, mag-donasyon, magpadala tayo ng abuloy, tagwa 1 pound. Gusto niyo ba yung ganung buhay? Ilalagay na lang tayo sa kahon dahil wala na tayong... kasi mga kapatid, marami ako na... Sa loob ng 20 taong ko na din eh. Sa UK mga kapatid, 18 years pala. Ang dami ko ng ganyan. Sobrang magtrabaho, talagang up to the sawa. Namatay na lang. Yung mga pinapadala sa Pilipinas, Sister Alice, wala namang naipon. Yung nasa London, hindi rin nakaipon. Kaya pag dumating sa Pilipinas, parehong purdoy. Lahat wala. Salat. Wala nakaipon. Ubus-ubus biyaya. Umikli ang buhay, mahirap pa. Ang sabi ng Panginoon dito, sasagana ka at kung susunod ka sa akin, hahaba ang buhay mo eh. Yun ang namimiss ng mga tao. Kaya mga kapatid, importante ang pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo ba itong mga ating pinag-aaralan? Itong mga kapatid, gold mine.
Kung i-apply nyo lang ito mga kapatid, sigurado ako, lahat ng Kristiyano yayaman eh. Lahat ng Kristiyano milyonaryo tayo. Pero hindi naniniwala, kulang sa pananampalataya, kulang sa pananalig sa Diyos. Pag hindi ako nagtrabaho, pag hindi ako kumilos, walang kikilos. Pero totoo naman yon in one aspect. Pero pag araw ng linggo, wag mo nang kuhanin. Ibigay mo na sa Diyos yan. Ma'am, sorry. Magalit ka na sa akin, pero ayoko magalit ang Diyos. Gusto kong umaba ang buhay ko. May mga Pilipino, tatawid na lang ng kalsada, mababangga na lang. Masasagasaan na lang. Wala na ang buhay. Kasi hindi natin ibinigay eh. Pero Sister Alice, pag ganyan ka ng Diyos, alam mo kaya maganda yung sinasabi ni Brother Johnny na ganyan ka ng Diyos, hindi ka gagawa ng ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sasamba ka sa iba. Ayaw ng Diyos na pupunta ka sa iba. Oh. Ayaw ng Diyos na may papahirang kang ibang panyo. Sabi ng Diyos, ako lang. Ganyan ka ng Diyos eh. Para sa Diyos lang yan, Sister Elaine. He desires for you to consecrate and set apart this time to come into His presence. Para may araw ka, may panahon kang magsimba. Sabi ng Diyos, bigay mo sa akin yung isang araw mo. Yung 6 na araw mo, pagpapalain kita doon, sobra-sobra pa. Kasi yung araw ng linggo, Sister Alice, yun ay pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Na hindi ka, pwede mo sabihin na, ay Panginoon, kahit hindi pala ako magtrabaho, kaya ko rin palang kitain yung kinikita ko ng 7 araw, kaya ko rin palang kitain ng kahit 6 na araw, may pahinga pa ako. May panahon pa ako sa pamilya ko, nakakasimba pa ako, nakakapunta ako sa presensya ng Diyos. Oh. Magpunta ka sa, kaya ang mga Pilipino, hindi tayo uunlad mga kapatid. Pag hindi natin ito sinunod, pero pag sinunod natin ito mga kapatid, uunlad tayo. The Sabbath rest mga kapatid, the Sabbath rest was a type of rest that Israel entered when, after wandering of 40 years in the wilderness, they came into Canaan. Yung Sabbath rest na yun, Sister Alice, yun ay ang rest nila after 40 years ng kanilang paglalagala. Na mahinga sila. Amen mga kapatid. They have to stop from their labors and enjoy time. Enjoy time, Brother Matt, Sister Elaine. Kaya pag linggo, tama mga British. Kaya gusto ko ang kultura ng mga British eh. Ang British pag linggo, meron silang roast duck. Tayo kasi meron sa Peking duck, yung mga fake peke na duck. Kaya hindi ako na-order ng Peking duck, Sister Arlene. Kasi peke yung duck, hindi yung totoong duck. Amen mga kapatid. Yung mga British, meron silang roast duck. Meron silang dinner. Meron silang kaunting salo-salo sa pamilya. Sa Pilipinas ba may ganyan tayo? Wala. Nagpupunta lang yung kamag-anak pag fiesta, may birthday. Eh dito sa British, weekly. Ang mga Jewish, weekly mag-fiesta. Kaya naman pag nagpiesta sa Pilipinas, yung isang tao na lang talaga namang dinudumog ng mga taga-bundok. Pagbaba dyan, ubos ang mga lahat ng mga pati mga kaldero at mga kutsara nawawala. Ito mga kapatid, ito ang pagpapakilala ng Panginoon ng Sabat. They have to stop labors, yung kanilang ginagawa, and enjoy time of rest under God's provision. However, some fail to enter this rest through their unbelief. Maraming hindi umuunlad ang buhay. Kaya makikita mo, ang tatanda pag umuwi ng Pilipinas, ilang taong ka na? 45. 45? Pero dahil sa trabaho, hirap, pasakit, at mga pagdurusa, parang nagbumukha na tayong 50, 60, 70. Puro na mga, sabi ko nga, korduroy ang ating mga noo. Amen? Bakit? Overwork. Stress. Fatigue. Kailangan nating magpahinga. In Hebrew 3:18 to 19, mga kapatid, and to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Basahin natin mga kapatid quickly ang Hebreo. Sa Tagalog mga kapatid, basahin natin ang Hebreo para magkaroon tayo ng kaunawaan, kasi pag binabasa natin yan mga kapatid sa Tagalog, sa English ay hindi natin maunawaan ng maayos.
Hebreo 4 verse 9 to 11. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa Kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa Kanyang paglikha. Ito kasi yung sulat ni either Peter o Paul ito eh. Pero I value more what God said Himself rather than the written documentary or literature of these apostles. Kasi ito, mga apostles ito eh. We don't undermine them. Pero Diyos na mismo nagsasabi. Verse 11, kaya nga, sikapin ninyong makamtan ang kapahingahang iyon. Yan, Sister Judith. Sister Judith, huwag kayong bibigo, at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. So Sister Alice, makikita mo, sa Sabat pa lang, marami ng mga Kristiyano ang nabibigo, sabi ng Bible. Doon pa lang katalo na eh. Ang mga Jewish, mga kapatid, they enjoyed life to the full. Pag pumunta ang mga yan ng mall, Sister Alice, they don't see the price. They just buy it. They're rich. They're wealthy. They're billionaires. They're millionaires. But there are Filipinos, mga kapatid. And mga kapatid, this is more on the Filipinos. At mga kapatid, ituring nyo na lamang akong expert sa ganito. Dahil ito talagang aking hanap buhay at ang aking profession. Ako ay nagturo ng ganito, mga kapatid. Maraming mga Pilipino, they rely on their physical strength. Sabi ng Diyos, sikapin ninyong makamtan ang kapahingahan. Ang mga tao, may mga Pilipino, wala nang panahon. Alam mo sis, meron pa akong uuwi ako ng bahay ng mga 8 o'clock ng gabi, bakante ako ng 9 ng gabi hanggang 9 ng umaga, baka may bakante ka, baka may babysitting ka dyan. Pwede pa. Ayaw magpahinga. For God's sake. Bakit ayaw niyong magpahinga? Bakit ayaw ninyong mag-enjoy sa buhay? Hinahanap lagi natin trabaho. Hindi ko sinasabing huwag magtrabaho. Sabi ng Diyos, 6 days kang magtatrabaho. Pero huwag namang sobra. Kaya dapat daw nating sikapin yon, mga kapatid. The Sabbath rest is a spiritual rest that God has provided for us. He wants us to cease from human efforts and enter into His rest, spiritual rest through faith. Kailangan dun ka pupunta, Sister Arlene, sa kapahingahan ng Diyos. God wants you to enter into His rest. Yun ang sabi ng Panginoon, Sister Elaine. Gustong-gusto ng Diyos na magpahinga ka. Imagine mo, Sister Elaine, wala ka ng panahon kay Brother Ben. Trabaho ka ng trabaho. Tapos si Brother Ben, naghihintay lang sa bahay. Ano ba naman yan, Elaine? Dumating ka, kararating mo lang, aalis ka na naman, wala ka ng panahon sa akin. Ano ba naman yan? Baka may iba ka na pinupuntahan dyan. Siloso ang Diyos natin eh. Diba? Ganun lang kasimple ang in a normal context. Diba? Kailangan may panahon ka naman. Kaya marami mang Kristiyano, hindi maganda ang pagsasama sa buhay kasi walang panahon sa asawa. Lagi na lang nasa ganun. Mahirap din man yung lagi ka na nasa church. May mga tao naman, wala nang ginawa. Araw-araw nasa simbahan na. Wala nang panahon sa asawa. Hindi rin maganda. Bigyan mo naman ng panahon ng asawa mo. Amen ba, Sister Elaine? Hindi sinabi ng Diyos na araw-araw ka sa simbahan. Wag din. May panahon sa lahat ng bagay. Binibigyan ng panahon. Gusto ng Panginoon na may panahon ka sa Kanya. Know that He will meet your every need. Regardless of the circumstances that you face or the attacks of the enemy, sabi dito mga kapatid, that may come against your finances, you can rest in the Lord and maintain a perfect peace. Yun ang sinasabi ng Panginoon. May mga tao ayaw magpahinga. Ang sarap-sarap magpahinga. Hindi makatulog. Minsan gigisingin. Kaya minsan yung maraming mga nasa, wag naman magagalit ang ating mga nasa domestic worker. Ang driver na ng bus ang gumigising, last stop. Okay. Nakalampas.
Ginagawa ng tulugan yung bus. Buli ka na kaya ng unan, kapatid, kasi sukoy ka na ng bus eh. Kilala ka na ng driver. Sige, I'll wake you up. Yung mga Pilipinong ganun eh. Ginigising na ng bus driver. Can you wake me up after when you arrive there, yeah? No. Huwag kayong magpaalipin sa hanap buhay, mga kapatid. Maghanap buhay tayo pero relax lang. Amen, mga kapatid. Now, magpatuloy tayo, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 5. Yun, mga kapatid, ay Sabat pa lang, ha? Hindi pa yun, mga kapatid. Yan ay, kumbaga, ay appetizer pa lang ni Pastor Don. Wala pa tayo sa main course. Now, ito yung sinasabi ni Sister Elaine kanina. Bago ako doon, mga kapatid. In verse 22 ng chapter 5, ang sabi ng Panginoon, these words the Lord spake. I'm reading the Old English, the King James Version. Kaya ang English nila medyo tagilid, medyo iba. These words the Lord spoke, pero in King James, the Lord spake. The Ten Commandments, when God spoke in this particular context in verse 22, was spoken by God, Sister Cecil, in an audible voice. Naririnig ng mga Israelita. And about, in the biblical context of King James, there were 6 million Israelites or more heard the voice of God. Para walang misinterpretation, walang mistranslation. Diyos na ang nagsabi. Kasi pag minsan si Moises nagsasabi, di baka sabi mo lang yan, Moises, hindi naman talaga Diyos yan eh. Hindi. In this context, Sister Alice, ang sabi rito, it was heard, God spoke in an audible voice. Talagang nagsasalita. Ito ang utos ng Diyos, 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 Diyos. Sabi ng Panginoon, 10 utos, thou shalt not take the name of the Lord thy God, 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 God. Umaalingaw-ngaw yung 6 million. Amen, mga kapatid. Heard him at one time out of the midst of the fire, cloud, and thick darkness on Sinai. Could you imagine? You hear the voice of God. Ang sarap nun. The 10 Commandments were all that were estimated millions of people were heard. Millions of people heard with the voice of God. For he added no more by an audible voice. What he added after, that was through Moses. So narinig ng mga milyon ng mga tao, mga kapatid, ang tinig ng Diyos. Now going back, mga kapatid, with what Sister Marivic has said. Yung sinasabi ni Sister Marivic kanina, pag-usapan natin, mga kapatid, yung sinasabi ni Sister Marivic in chapter 6 verse 2. Tingnan natin, mga kapatid, in Deuteronomy 6 verse 2. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at mga susunod na saling lahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Yung takot na yon, Sister Marivic, yes, it could be a ramification or repercussions or consequences of what we do when we do which is not in accordance with God's law. Kapag sumuway tayo, matakot tayo sa Diyos. It's one way. But in this particular context of the original manuscript, in the Hebrew, in this particular situation, that kind of fear is more on respect and reverence of God as the Father and Benefactor. Isabihin, igagalang mo at irirespeto mo ang Diyos. Men must learn to respect God as a lawgiver and the judge. Siya nang gumagawa. Siya ang nagbibigay ng batas. Siya pa ang judge. Siya rin ang executor. Kaya, mga kapatid, sa ating bodies of the government, there are 3 bodies of the government. There are legislative, yung ating mga Senate, Congress, and there is executive, yung mga tagapagpatupad ng batas. For example, Home Office, yan, executive yan. And there is judiciary, yung mga judges. Yan ang 3
bodies of the government. Lahat ng yun, Sister Elaine, ginaganap ng Diyos. Siya ang gumagawa ng batas, siya ang nagpapatupad ng batas, at siya ang naghuhusga. Doon ginaya ng mga Democrats, mga democracy na yan, ang batas natin, mga kapatid. It's more on respect to God as a lawgiver and the judge, keeping in mind the justice of God. No man can walk with him conscientiously or safely who has lost the fear of God. Pag ang isang tao walang takot sa Diyos, walang konsensya yan. Hindi ka pwedeng lalakad ka sa Diyos tapos hindi pa pwedeng may konsensya ka pero hindi ka natatakot sa Diyos. Wala kang konsensya. Pag may konsensya ka, pag natatakot ka sa Diyos, lagi may konsensya, lagi nandoon yung ano kaya, tama kaya? Kaya mahalaga rin yung kutob. Tama kaya itong ginagawa ko? Amen, mga kapatid. So, yun mga kapatid, on that particular context. Now, in verse, mga kapatid, papatuloy ako. Yung araw ng pamamahinga, pag-aralan na natin yun, ha? Kaya, mga kapatid, magpahinga kayo. Amen, mga kapatid. Makipag-usap kayo sa amo nyo, Ma'am, I will work until 12 o'clock midnight from Monday to Saturday. But Sunday, I will rest. Mahalaga rin ang pahinga, kapatid. Ano pa ang sabi, mga kapatid? Ito pa, Sister Alice. Sana nga ay manatili ang takot nila sa akin, sabi ni Yahweh. In verse 29, Brother Matt. Sana nga ay manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos. Ito sinasabi si Sister Alice eh. Hindi tinatago ng Diyos ang kanyang sikreto. Sabi ng Panginoon, sundin niyo ang aking utos upang maging matiwasay ang buhay ninyo at ng inyong magiging anak habang panahon. Yun lang. Milyonaryo ka na kaagad. Ang ganda na ng buhay. But there are people who never understood the principle of having a matiwasay na buhay. Yung matiwasay, Sister Arlene, yung hindi mo inaalala kung saan ka kakain, kung saan ka kukuha ng gagamitin mo, saan ka kukuha ng kakainin ninyo, saan ka kukuha ng gagastusin ninyo, yung matiwasay, yung comfortable na pamumuhay, yun ang sinasabi ng Diyos eh. Ang susi dyan, mga kapatid, pagsunod sa Diyos. Tama ito alam mo, mga kapatid, wag na maikalaki ng ulo, pero Sister Elaine, you are on the right track. I tell you that. And you know what I'm saying that. You know why. Ibigin mo si Yahweh. Sabi, ito mga kapatid. Self-explanatory, Sister Elaine eh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. Yung masasabi mo pag umaga, Panginoon, I miss you. Lord, I want to read your word. Panginoon, nami-miss kita. Let's have a one-on-one. Magkaroon tayo ng one-on-one. Yung iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, everything na gagawin mo, kakausapin mong Diyos. And when you talk to God, mga kapatid, tama sabi ni Brother Johnny, Sister Arlene, ganito ang sign mo ha, hand sign mo ha, pag tumakbo ka ha, ganyan ang iyong logo. Ibig sabihin, ganyan ka ng Diyos. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Sabi ng Panginoon, itanim ninyo ang aking utos sa inyong puso. Sabi pa ng Panginoon, ituro ninyo sa inyong mga anak. Importanteng itinuturo natin sa ating mga anak ang utos ng Diyos. Pag-aralan ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay. Naglalakbay kayo, nagbabiyahe kayo. O anak, huwag kang magsisinungaling. Anak, narinig ko kanina, parang mali ang sinabi mo. Hindi naman totoo yun, pero ang sabi mo ganito. Anak, ang sabi ng Lord ha, huwag kang gagawa ng hindi mabuti. Whatever it is. Kahit anong ginagawa mo na nakita mo ang isang anak mo, ang pamilya mo ay hindi magandang ginagawa, lagi mong ipaalala sa kanila ang batas ng Diyos. Nakita mong hindi magandang ginagawa niyo, sabi ng Panginoon ha, dapat ay tapat tayo sa ating pamumuhay. Maging palaibigin tayo sa kapwa.
Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog. Habang natutulog, kaya mahalaga rin sa isang nanay habang natutulog, kung kayo ay katabi ng inyong mga anak, o kaya naka-video cam, o mga anak ha, tatandaan ninyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong sasama sa mga adik, huwag kayong sasama sa mga gang, sa mga fraternity, huwag kayong ganito, huwag kayong gagawa ng ganito. Always do that. Araw at gabi, sabi ng Panginoon, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ganun ulit. Kaya pag may si Sister Arlene at may nagpapadala sa inyong mga pagkain, at kami kumakain, Sister Arlene, sa inyong mga nagpapadala mga kapatid at sa mga magpapadala pa, platform, ayun na kapatid. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, pag kumakain na kami, habang Sister May kinukuhanan niya, sabi ko mga anak, let's thank the Lord for the blessings, for the grace na ating natatanggap. Chelsea, why do we have this food from Sister Arlene? Because Jesus blessed her, Jesus loves us, blah blah blah. I always inject na lahat ng aming tinatanggap, lahat ng aming tinatamasa, lagi kong itinuturo sa kanila ang daan na matuwid. Ang katotohanan. Anak, before you sleep, what do you have to do? Daddy, I will read Psalm 91. Daddy, I will read this. I always let my children know the ways of life. And as they grow old, kasi mabilis lang ang panahon, Sister Arlene Mga batang to, ilang panahon pa lang, ang lalaki na nito Si Jewel, halos ganyan na ni May Ilang kembot pa lang, si Jewel, 9 years old pa lang. Kaya sabi ng Panginoon, ituturo nyo sa kanila ang utos ko. Para paglaki nila, ganun din gagawin nila sa magiging anak nila. Pasa-pasa lang yan sa generation to generation At yun ang gusto ng Diyos. Ipapakita ko sa inyo bakit mahalaga yon mga kapatid. Bakit mahalaga yon? Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Piruin mo yon, Sister Alice. Titira kayo sa mga tahanang sagana, sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon at magsagana na sa lahat ng mga bagay, itong utos ng Diyos, Sister Alice. Dito maraming bumabagsak. In verse 12 ng chapter 6, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, babalikan natin yun Huwag niyong kakalimutan yun. Yun ang dahilan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nakakalimot tayo. At maraming mga Kristiyano, mga kapatid, ang nakakalimot sa Diyos. God fulfilled His promises. He prospered them and gave them great cities and houses that they did not build. Bro mo yun. Sister Arlene, hindi ka kailanman nagkaroon ng $10,000, $20,000 in your lifetime sa Kuwait. Never. But because you are under the wings of God, God touched your employer. I'm going to lend you money so you can buy a plot of land. Biro mo yun? Hindi mo pinagtrabahuhan, binigyan ka lang ng employer mo kagad in advance. Yun ang sinasabi ng Diyos dito Maninirahan kayo sa mga bahay, magkakaroon kayo ng mga ani na hindi nyo itinanim. Yun ang kasabihan, Sister Charmy, na iba ang nagluto, ikaw ang kumain. Ganun ang plano ng Diyos. Ang isa lang utos ng Diyos, Sister Elaine, huwag kang makakalimot sa akin. The moment makalimot ka, eto na tayo mga kapatid. Kaya, importante na ganyan kayo ng Diyos. Because the blessings of God is always conditional. May condition Sinunod ng Diyos Pinulfill niya yung promise niya kay Abraham. Pero mo, 40 taon nagtiis ang Diyos. Ang hirap magtiis Gusto nang patayin ng Diyos minsan Ang mga Israelita, di ba? Pero nagtiis ang Diyos. Tinupad ng Diyos. Pinagpala sila ng Diyos.
But God warned the children of Israel of a very great danger. Malaking danger yun eh. Alam niyo mga kapatid, siguro that was like recently, the business that I run in the in the Philippines, we used to tithe 10%. Few weeks ago, tinawagan ko yung aking manager, sabi ko, from now on, ang tithes natin doble, 20%. We're not gonna live in 10%. I will increase my pledge to God. Ayaw kong makalimot Sister Alice eh. Bakit? Pinagpapala naman ng Diyos eh. I believe, kaya kang pagpalaan ng Diyos sa 80. If God can prosper you to 90%, give God a 10, kaya din ng Diyos na 80%. Sabi ng mga tao, bakit po sir? Bakit po nag-increase kayo? Laki-laki na po. Okay lang yan. Diyos naman ang bibigyan natin eh. Alam ng Diyos, ibabalik din naman ng Diyos sa atin yan eh. Oh. Diba? I'm teaching you how to become wealthy person. Mayaman na tao. Pero ito itinuturo mga kapatid. God warned, binalaan ng Panginoon, that after they took possession of the land and were enjoying the abundance and prosperity of God that had given them, that they were not to forget that it was God who had supernaturally blessed them, delivered them from Egypt, and prosper them. Huwag tayong makakalimot. Amen mga kapatid? Maraming nakakalimot sa Diyos. Many Christians become filled with pride. Meron dito eh. Ito mga kapatid ay, wag na nating, mga kapatid, itong mga kwento ko rito ay, ito ay hindi para manira o para pababain ang katauhan ng ating mga dating kapatiran. Pero meron ditong meron tayong mga kapatid na dati siyang galing ng Middle East, hindi ko alam kung anong trabaho. Tumakas siya mga kapatid. Ito mga kapatid, kinukwento ko sa inyo para malaman ninyo na ito totoong nangyari. Nakatakas siya, tapos ang nangyari ay nagkabisa siya. Nagkabisa siya ng siguro 5 taon. 5 taon siya nagkabisa. Tumakas siya sa amo, basta nabisaan ko siya. Nabigyan ko siya ng 5 taong bisa. Taon-taon nagre-renew siya, walang problema. Until such time, Sister Alice, na may nakapagsabi sa akin, hindi ko naman narinig, may nakapagsabi lang sa akin na, ang sabi ng taong ito ay, hindi ako magta-tithes kasi, ako hanggang 5 pounds lang ako. 5 pounds. Okay. Sabi ko, well, kasi Sister Alice, ang tithes and offering, hindi obligatory para sa akin eh. Ang offering and tithes natin mga kapatid, yan ay utos ng Diyos. Nababasa naman natin eh. Even ako nga, nagta-tithes din ako eh. No, I tithe because I understand the principle. I know how to plant the seed. Kapag kinain ko yung buto ko, Sister Arlene, wala na kung aanihin. That's stupidity. Paano ka mag-aani? Wala kang tinanim. Wala ka na ng buto. Isang gatang na nga ang palay mo. Isasaing mo pa. Hindi wala ka nang aanihin. Yung kukunti na yon, Sister Alice, itanim mo na. Para may anihin ka. Hindi. Sabi ng taong ito hanggang 5 pounds lang ako. $5 lang. Pero alam ko ang kinikita niya, malaki kasi ako kung humawak ng kaso niya eh. Alam mo nung nag-renew siya, Sister Elaine, sinulatan siya ng government. Sabi ng government, I'm sorry, but we found out that for the last 5 years, we made a mistake. We have been renewing your visa, but we found out that it was a wrong issuance of the visa. I was shocked. Why? Sabi ko, bakit? Hanggang sa, hindi ko na alam ang nangyari. Siguro mga siguro mga 5-7 years ago na yun. Matagal na. Mga bago-bago pa lang ang church natin. Could it be that the reason why people fail
is because nagkaroon na ng pride eh. Galing ka sa isang bansang Middle East, sinasampal-sampal ka ng amo mo, kumikita ka ng 5,000, 10,000 pesos, binigyan ka ng Lord ng 100,000 pesos earning every month, and then bibigyan mo lang ang Panginoon ng barya. That's for me is a pride. Yumabang eh. Kaya ayaw kong maging mayabang kayo mga kapatid. Sa pag-unlad ninyo, manatili ang inyong mga paa sa lupa. Hindi yumayabang. Nagmamalaki. Pero ang ginagamit natin, ang ating itinataas ay ang kapurihan, ang kaluwalhatian ng Diyos. Yumabang eh. Hindi, hanggang 5 bucks lang ako. Minsan, hindi. Kasi, kung wala na, sabi niya, kung wala naman akong trabaho, hindi naman ako kikita ng ganito eh. Narinig ng Diyos yun, Sister Alice eh. Kasi itong usapan ng mga Israelite dito, narinig ng Diyos eh, di ba? Napansin mo? God heard what they were talking about. Mapapansin mo, lahat na napapag-usapan natin, narinig ng Diyos yan eh. Huwag mo nang ilabas yun sa bibig mo. Kung ayaw mo magbigay, sarili mo na lang. Para hindi na narinig ng Diyos siguro. Nagkamali siya. Alam mo, lumaban ako doon. Talagang pero sabi ng government na Mr. Magsino, in this occasion, we made a mistake. Because. And I have to tell you mga kapatid, as a lawyer, I know what the Home Office was saying was correct. Tama sila eh. Kasi nung dumating naman siya rito, basta sabi niya, tumakas lang siya. So hindi ko alam ang kanyang history. Narinig ng Diyos mga kapatid eh, yung kanyang sinabi. Danger yon mga kapatid. Huwag ninyong forgetting that God is the source of our blessings and prosperity is a very real danger. Kaya pag may nagsabi sa iyo, Arlene, nakabili ka na pala ng ekta-ektaryang lupa, purihin ang Panginoon. Talagang yan ay sa Diyos, ang kapurihan. Talagang kung wala ang Lord ay ay hindi yan mapupunta sa akin. O hindi puring-puri ang Panginoon. Mapapansin mo, Sister Alice, if you read the 5 and 6, gustong-gusto ng Diyos na nasasabi mo na ipagmamalaki mo siya eh. Lahat, pagmamalaki mo siya. Sister Cecil, kapag nabili mo na yung bahay na yon sa loob ng gate, glory to God. Kaya ang bangka ni Pastor Saldi, hindi ko alam, mga bata pa kami noon eh. Ang bangka niyan, Sister Alice, ang pangalan ng bangka ni Pastor Saldi, nakalagay, God's property. Kaya pag may tumatawag, ay, nandiyan yung God's property. Ang sinasabi naman nila, bangka ni Pastor Saldi, yung malaking bangka. Basnig, yung parang basnig na talagang pang malalayuan ang bangka ni Pastor Saldi. Bakit? Sa kanyang buhay, itinataas palagi niya ang pangalan ng Diyos. Huwag kayong magiging mayabang. Mahirap yan. Mga kapatid, mitya ng buhay. Danger pala yung pagkalimot sa Diyos. Mga kapatid, 5 minutes na lang. During the times of blessing and prosperity, when all of your needs have been met and we are enjoying God's blessings and provision, it can be easy to forget God, the source of our blessings. Madaling makalimot sa Diyos. And mistakenly think that we got them on our own. Nagkakamali eh. Akala nila, Sister Alice, wala naman siyang pinag-aralan. Hindi naman tayo namamata. Pero nagpatotoo yan minsan na, umakit lang ako sa Sampaloc. Wala siyang pinag-aralan, siguro elementary. Walang high school, hindi naman nakapag-aral talaga ng maganda. Narinig ng Diyos. We may take for granted the blessing that He gave to us, like the children of Israel, who forgot God's deliverance from Egyptian bondage. We may forget God, how He delivered us from our financial bondages. Sister Arlene, balikan mo ang buhay mo. Balikan mo ang buhay mo 10 taon. Sister Cecil, balikan mo ang buhay mo 10 taon. Yung mga kahapisan mo, yung mga problema mo noon. At ikumpara mo ang buhay mo ngayon. Brother Matt, yung buhay mo. Ikumpara mo ang buhay mo noon at buhay mo ngayon. Sister Elaine, nung makilala kita, ang iyong mukha ay parang hindi may pinta ni Juan Amorsolo. Laging nakakulubot at laging madilim ang Pero kita mo ngayon,
Alam mo, nakikita kita Sister Ellen dito sa aking video. Meron ka pang shadow rito, may ilaw. Para kang isang anak na, para ka talaga nang galing sa langit. Tingnan mo siya, oh. Sister Ellen, nakikita mo Sister Ellen, may ilaw siya para siyang si Moises na galing sa Mount Sinai. Brother Johnny, nakikita mo? Ganyan ang mga anak ng Diyos, eh. Alam niyo mga kapatid, Nag-glow, Pastor. Nag-glow. Sister Elaine, huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang. Stay. Amen mga kapatid. Sister Che, ikaw, ito mo may ilaw na, ganyan mga kapatid ang anak ng Diyos. Pag blessed, lagi tayong may glow. Lagi nagliliwanag ang ating mga pagmumukha, mga kapatid. Konti na lang mga kapatid. Huwag tayong makakalimot. Kahit nag-i-enjoy na tayo. Maganda yung, naku Panginoon, galing to sa'yo. Oy, alam mo, Judith, buti ka pa, nakuha mo ng mga anak mo, buti pa, ang laki-laki ng sweldo mo. Naku, purihin ng Lord. Salamat sa Diyos. Ano gusto mo, Starbucks? Halika, kain tayo. Di ba? Huwag mo sasabihin na, kung di talaga ako, wala. Talagang magaling, wala eh. Magaling talaga tayo eh. No. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Ang gusto ng palagi ng Diyos, ibabalik mo palagi sa Kanya. Amen mga kapatid. Instead of remembering, many Christians become filled with pride concerning the wealth that they have acquired, their incomes, cars, houses, lands, material possessions, stocks, bonds, and profitable investments that they have made. They may forget God and begin to think that it is through their own hard work, abilities, strength, or wisdom that they acquired all these things. Tama sabi ni Sister Cynthia noon sa kanyang pagpapatotoo eh. Kung walang lakas na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kasi sabi niya, kung di ako magtatrabaho, di wala itong 5 pounds lang ako dyan. Minsan, di ako magbibigay. Ang akala niya, galing yun sa kanya. Kung hindi naman siya binigyan ng lakas ng Panginoon, di wala rin siyang trabaho. Instead of remembering the one who gave them all these things and prospered them, they become self-sufficient, lean on the arm of the flesh, and begin to trust in themselves. Nagtiwala sa sariling lakas. Wag. Hindi mo hawak ang buhay, Sister Alice eh. Hindi mo hawak eh. Tama ang sabi ng Bible, Sister Judith. Ang buhay ay parang singaw lamang. Isang ulap, isang usok lamang. Here today, gone tomorrow. To think that we did for ourselves what God really did for us financially is one of the most dangerous spiritual mindset a Christian can acquire. It will eventually lead to withholding. Ang aking time, tapos na ako. Konti na lang mga kapatid. Gusto ko lang matapos ito mga kapatid kasi napakarami nito eh. It will eventually lead to withholding from God and then to financial bondage. Yung mga taong yung mga nagwi-withhold sa God, yung parang ayaw magbigay sa Lord, mga kapatid, yan ang magiging susi ng kahirapan. Yung pagtatago sa Diyos. Hoarding is stealing from God. Withholding from God, and then matatali ka na naman sa kahirapan. Kaya I'm telling Sister Elaine, you are on the way. I kept telling that to Sister May. Keep faithful to God. Be faithful to God. Mga kapatid. When a Christian forgets that God is the true source of all blessings, then they may no longer look to the Lord or trust in Him to meet their needs but will instead depend upon themselves. Pag nagtiwala ng tao sa kanyang sarili, hindi na nakatingin sa Diyos, hindi na nagdadasal, hindi na nananalangin, hindi na nagpipray, hindi niya na kailangan ng Diyos eh. Kasi meron na siya eh. Bakit ka pa magpipray? Meron ka na. Hindi ka na hihingi ng pera kasi marami ka ng pera. Ayaw ng Diyos ng ganon. In the financial problems and circumstances that you face, do you look for God? Nakatingin pa ba kayo sa Diyos? Your source of supply? Or do you trust your own abilities? Nagtitiwala ka ba sa inyong sariling kakayahan? Or look to man-made solutions to meet your needs? Remembering that God is the source of your supply is the key.
Remembering that God is the source of your supply is the key. Yun ang susi, Sister Alice, to living in the abundance and prosperity that God provides for you. Tinuro ng Diyos yan eh. As you remember His provision from your daily needs and for all of His blessings, liberally give to Him your tithes and offering. Huwag niyong itago yun, mga kapatid. Ako, mga kapatid, ayaw ko magturo nito before eh, kasi ayaw ko ma-misinterpret ako. Kaya lang, nafe-feel ko, mga kapatid, pag hindi ko ito itinuro sa inyo, I am not giving you my full service. Hindi ako karapat-dapat maging tagapagturo. Kasi ayaw kong ituro ito eh. Dahil natatakot akong pulaan ninyo ako. Ay, hindi. Ngayon, magalit na kayo sa akin, magtuturo ako nito. Bakit? Mahal ko kayo eh. Mahal ko kayo, mga kapatid. At mga kapatid, kung alam lang nyo si Pastor Don, handa akong ibigay ang lahat sa akin. Alam nyo ba, mga kapatid, ito tapos na ako. Lagi ko na sinasabi, tapos na ako, hindi ako matapos-tapos. Ano? Sa bagay, hindi ko na lang mag-uulit. Pero meron tayong kapatiran na kinumpute ko ang kanyang babayarang visa, Sister Elaine. Lumapit siya sa akin. Siguro that was like 4 years ago. Sabi niya, Pastor, ganito. Magkano gagastin mo? Kinalculate ko, siguro marami sila. 5 sila yata. Kinalculate ko yun ha. Ang bawat isa sa kanila, Sister Cecil, gagastos. From start to finish, wala pang lawyer's fee ha. Home office fee pa lang. Gagastos ng 4,000 each. 4,000 each. 5 tao. Gusto ko lang ipakita sa inyo, bang kapatid, kung gaano ko kayo kamahal. Alam mo, sabi ko, kapatid, 20,000? Kapatid, handa kitang tulungan dyan. May bebenta ako, meron akong gagawin. Mahal ko kayo, mga kapatid eh. Ayaw ko kasing ako lang ang nag-i-enjoy eh. Ayaw ko si Brother Johnny lang nag-i-enjoy. Ayaw ko si Sister Arlene lang nag-i-enjoy. Lahat kayo gusto ko. Lahat kayo. Lahat tayo. Sabi nga ni Brother Johnny, pagka ang mga Maranatha nagkabisa lahat, papasaraduhan daw niya ang Philippine Airlines, ibablock booking na. Sasabihin natin sa Philippine Airlines, mayat maya may adobo ha. Kasi ngayon sa Philippine Airlines, Sister Arlene, may adobo na ang kanilang serving. Biro mo, ang ating mabuhay Maranatha. Gusto ko lahat, mga kapatid, magkabisa kayo, sabay-sabay tayong uuwi. Amen, mga kapatid, Sister Christy. Pag uwi natin, ni Brother Joey, Brother Joey, doon kayo sa row A, A2. Sasabihin ng stewardess, Ma'am, there. May I see your ticket, Mr. Steve John Williams and Mr. Arlen Sinon? There, madam, that side. Yan, Sister Chiang, gusto natin mangyari, mahal ko kayo eh. Ayaw kong kayong naghihirap. Sinong magulang ang gusto maghirap ang mga anak? Wala. At mga kapatid, ituro niyo akong magulang ninyo sa ganitong pananampalataya. Gusto kong mag-enjoy kayo, gusto kong papalain kayo ng Panginoon, pero gusto kong ituro sa inyo ang paraan. Hindi kasi pa pwedeng gusto nyong yumaman, gusto nyong umunlad ang buhay, ayaw nyong gawin ang proseso. Amen ba, mga kapatid? Abay, alamin natin, pag-aralan natin, i-apply natin sa buhay natin. Itong ating pag-aaral sa Bible, there's no point. Nag-a-attend tayo ng Bible study, tapos wala naman palang, hindi naman i-apply, useless. Mga kapatid. Gusto niyo yumaman, mga kapatid? Gawin ninyo ang ginagawa ng mga mayayaman. Sundin ang Diyos. Maging ganto ka ng Diyos. Huwag kang gagawa ng ayaw ng Diyos. Lord, gusto mo ba to? Ayaw ng Diyos yan. Nagagard ang employer mo? Sabi ng Diyos, huwag ka nang sasagot. Igalang ang iyong mga employer na parang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Arlene, I'm so angry to you. Oh, Mom, how are you today? Good morning. Kahit galit na, kahit nasasabunutan ka na ng amo mo. Good morning. Mabuti sa kapwa. Amen, mga kapatid? At pag ginawa natin yan, walang pagsalang tayo magiging mayaman, hahaba ang buhay, giginhawa ang ating pamumuhay, mga kapatid. Amen? Ang ating mga anak, gaganda ang buhay. Anong sarap nun? Wala kang kinatatakutan kasi maraming mayayaman ngayon, mga kapatid, gumagawa ng mga masasama para yumaman, para sumikat. Hindi mo kailangan gawin yun eh. Kasi ang sikreto na sa Bible. Sumunod ka lang sa Diyos. Igalang ang linggo. Magbigay para sa Diyos. Huwag mo itago sa Diyos yun. Ako, mga kapatid, ginawa ko yun. Alam mo,
Pag natutunan niyo mga kapatid ang ginagawa ni Pastor Don and the rest of the people here, mga kapatid, yayaman kayo ng sobra.